Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 27, ang pagkakanulo kay Kristo. Dinala ako hanggang sa panahong kumain si Jesus ng hapunan ng Pasko kasama ang kanyang mga disipulo. Nalinlang ni Satanas si Judas at inakay siyang isipin na isa siya sa mga tunay na alagad ni Kristo, ngunit ang kanyang puso ay naging makalaman. Nakita niya ang mga makapangyarihang gawa ni Jesus, nakasama niya siya sa pamamagitan ng kanyang ministeryo, at sumuko sa napakalakas na katibayan na siya ang Mesiyas. Ngunit si Judas ay malapit at mapag-imbot, mahal niya ang pera. Nagreklamo siya sa galit sa mahal na pamahid na ibinuhos kay Jesus. Mahal ni Maria ang kanyang Panginoon. Tinatawad niya ang kanyang mga kasalanan, na marami, at binuhay mula sa mga patay ang kanyang pinakamamahal na kapatid, at nadama niya na walang masyadong mahal na ipagkaloob kay Jesus. Kung mas mahalaga ang pamahid, mas maipapahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang tagapagligtas sa pamamagitan ng paglalaan nito sa kanya. Si Judas, bilang isang dahilan para sa kanyang kasakiman, ay hinimok na ang pamahid ay naipagbili at naibigay sa mga dukha. Ngunit ito ay hindi dahil siya ay may anumang pagmamalasakit sa mahihirap, sapagkat siya ay makasarili, at madalas na inilalaan sa kanyang sariling gamit ang ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga upang ibigay sa mga dukha. Si Judas ay naging walang pakialam sa kaiwan at maging sa mga pangangailangan ni Jesus, at upang ay dahilan ng kanyang kasakiman ay madalas niyang tinutukoy ang mga dukha. Ang kilos na ito ng pagkabukas palad sa bahagi ni Maria ay isang napakasakit na pagsaway sa kanyang mapag-imbot na disposisyon. Ang daan ay inihanda para sa tukso ni Satanas na makahanap ng isang handa na pagtanggap sa puso ni Judas. Ang mga saserdote at mga pinuno ng mga Hudyo ay napupuot kay Jesus, ngunit maraming tao ang nagsiksikan upang makinig sa kanyang mga salita ng karunungan at upang saksihan ang kanyang makapangyarihang mga gawa. Ang mga tao ay napukaw ng matinding interes at sabik na sumunod kay Jesus upang marinig ang mga tagubilin ng kahangahangang guro na ito. Marami sa mga pinuno ang naniwala sa kanya, ngunit hindi nang ahas na ipahayag ang kanilang pananampalataya upang hindi sila mapaalis sa sinagoga. Ang mga pari at matatanda ay nagpasya na may dapat gawin upang maakit ang atensyon ng mga tao kay Jesus. Natakot sila na ang lahat ng tao ay maniwala sa kanya. Wala silang makitang kaligtasan para sa kanilang sarili. Dapat nilang mawala ang kanilang posisyon o ipapatay si Jesus. At pagkatapos nila siyang ipapatay, mayroon pa ring mga nabubuhay na monumento ng kanyang kapangyarihan. Binuhay ni Jesus si Lazarus mula sa mga patay, at nangamba sila na kung papatayin nila si Jesus, si Lazarus ay magpapatuto sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ang mga tao ay dumagsa upang makita siya na nabuhay mula sa mga patay, at ipinasya ng mga pinuno na patayin din si Lazarus, at iwaksi ang pananibik. Pagkatapos ay ibaling nila ang mga tao sa mga tradisyon at doktrina ng mga tao, sa pagbibigay ng ikapunang mint at rue, at muling magkakaroon ng impluwensya sa kanila. Sila ay sumang-ayon na kunin si Jesus kapag siya ay nag-iisa, dahil kung tatangkain nilang dalhin siya sa isang pulutong, kapag ang mga isipan ng mga tao ay interesado sa kanya, sila ay babatuhin. Alam ni Judas kung gaano sila nananabik na makuha si Jesus at nag-alok na ipagkakanulo siya sa mga punong saserdote at matatanda sa halagang ilang pirasong pilak. Dahil sa pagmamahal niya sa pera, pumayag siyang ipagkanulo ang kanyang Panginoon sa mga kamay ng kanyang pinakamapapait na mga kaaway. Si Satanas ay direktang gumagawa sa pamamagitan ni Judas, at sa gitna ng kahangahangang tagpo ng huling hapunan ng taksil ay gumagawa ng mga plano upang ipagkanulo ang kanyang Panginoon. Malungkot na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na lahat sila ay masasaktan dahil sa kanya sa gabing iyon. Ngunit masigasig na pinagtibay ni Pedro na bagamat ang lahat ng iba ay dapat masaktan dahil sa kanya, hindi siya masasaktan. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ninais ni Satanas na makuha ka, upang ikaw ay salain niyang gaya ng trigo. Datapwat ako ay nanalangin para sa iyo, na huwag maglaho ang iyong pananampalataya, at kapag ikaw ay magbalik loob, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Sa hardin, nakita ko si Jesus sa hardin kasama ang kanyang mga disipulo. Sa matinding kalungkutan ay inutusan niya silang magbantay at manalangin, baka sila ay makapasok sa tukso. Alam niya na ang kanilang pananampalataya ay susubukan at ang kanilang mga pag-asa ay mabibigo, at nakakailanganin nila ang lahat ng lakas na maaari nilang matamo sa pamamagitan ng malapit na pagbabantay at time na panalangin. Sa malakas na pagiyak at pagiyak, nanalangin si Jesus, Ama, kung ibig mo,
ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunpaman, huwag mangyari ang kalooban ko, kundi ang iyo. Lucas Kapitulo 22 versikulo 42. Ang anak ng Diyos ay nanalangin sa paghihirap. Ang malalaking patak ng dugo ay natipon sa kanyang mukha at nahulog sa lupa. Ang mga anghel ay umaaligid sa lugar, na nasaksihan ang eksena, ngunit isa lamang ang inatas ang humayo at palakasin ang anak ng Diyos sa kanyang paghihirap. Walang kagalakan sa langit. Inihagis ng mga anghel ang kanilang mga korona at mga alpo mula sa kanila at may pinakamalalim na interes na tahimik na pinanood si Jesus. Nais nilang palibutan ang anak ng Diyos, ngunit hindi sila pinahintulutan ng nag-uutos na mga anghel, baka, habang nakikita nila ang kanyang pagkakanulo, ay iligtas nila siya, sapagkat ang plano ay inilatag, at ito ay dapat matupad. Pagkatapos manalangin si Jesus ay lumapit siya sa kanyang mga disipulo, ngunit sila ay natutulog. Sa kakilakilabot na oras na iyon ay wala siya ng simpatiya at mga panalangin maging ng kanyang mga disipulo. Si Pedro, na naging masigasig noon pa man, ay natutulog. Ipinaalala ni Jesus sa kanya ang kanyang mga positibong pahayag at sinabi sa kanya, "Ano, hindi ba kayo makapapuyat kasama ko ng isang oras?" Mateo Kapitulo 26 versikulo 40. 3 beses na nanalangin ang anak ng Diyos sa paghihirap. Ipinagkanulo ni Judas si Jesus. Pagkatapos ay nagpakita si Judas, kasama ang kanyang pangkat ng mga armadong lalaki. Nilapitan niya ang kanyang guro gaya ng nakagawian, upang batiin siya. Pinalibutan ng banda si Jesus, ngunit doon ay ipinakita niya ang kanyang banal na kapangyarihan, tulad ng kanyang sinabi, "Sino ang hinahanap ninyo? Ako ay siya." Bumagsak sila pabalik sa lupa. Ginawa ni Jesus ang pagtatanong na ito upang masaksihan nila ang kanyang kapangyarihan at magkaroon ng katibayan na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili mula sa kanilang mga kamay kung kanyang gagawin. Nagsimulang umasa ang mga disipulo nang makita nilang napakabilis na bumagsak ang maraming tao na may kanilang mga tungkod at espada. Nang bumangon sila at muling pinalibutan ang anak ng Diyos, binunot ni Pedro ang kanyang tibak at tinaga ang isang alipin ng mataas na saserdote at naputol ang isang tainga. Inutusan siya ni Jesus na itayo ang tibak, na sinasabi, "Iniisip mo ba na hindi ako maaaring makapanalangin ngayon sa aking Ama, at bibigyan niya ako ngayon ng higit sa 12 hukbo ng mga anghel?" Mateo Kapitulo 26 versikulo 53. Nakita ko na habang binibigkas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng mga anghel ay nabuhayan ng pag-asa. Nais nila noon at doon na palibutan ang kanilang commander at iwaksi ang galit na mga mandurumog na iyon. Ngunit muling nabuhay ang kalungkutan sa kanila, gaya ng idinagdag ni Jesus. Ngunit kung gayon, paano matutupad ang mga kasulatan, na dapat na mangyari ito? Mateo Kapitulo 26 versikulo 54. Ang mga puso ng mga disipulo ay lumubog din sa kawalan ng pag-asa at mapait na pagkabigo habang si Jesus ay nagdusa sa kanyang sarili na akayin ng kanyang mga kaaway. Ang mga disipulo ay natakot para sa kanilang sariling buhay, at lahat sila ay iniwan siya at tumakas. Si Jesus ay naiwang mag-isa sa mga kamay ng mga mamamatay tao. Oh, anong laking tagumpay ni Satanas kung gayon! At anong lungkot at kalungkutan sa mga anghel ng Diyos! Maraming grupo ng mga banal na anghel, bawat isa ay may isang matangkad na namumuno na anghel sa kanilang ulo, ang ipinadala upang saksihan ang eksena. Dapat nilang itala ang bawat insulto at kalupitan na ipinataw sa anak ng Diyos, at itala ang bawat hapdi ng dalamhati na dapat pagdusahan ni Jesus, dahil ang mismong mga lalaking sumali sa kakilakilabot na eksenang ito ay makikitang muli ang lahat sa buhay na mga karakter. Dito nagtatapos ang Kabanata 27. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.